Kababayan, nag-try kami maghintay hanggang alas 5. Salamat, nakarating na si Ate Ansing tsaka si Oliver. Kausapin natin kung saan sila nanggaling at kung anong nangyari. Hindi kami basta-basta umalis kasi nag-aalala ako. Pag hindi na painom ng gamot, problema. Di ba? Tenseng, mabuti nahintay namin ikaw. Nag-aalala kami sa gamot eh. Oo. Saan ba kasi kayo galing? Pina-check up po. Pina-check up. Upo tayo. Gusto lang kitang makausap. Ng DSWD daw, Frankie. Ha? Pina-check up ng DSWD. Pina-check up. Saan pina-check up po? Opo ka dati. Okay. Yung mga tama yung ano ko, Region 1. Upo ka muna. Ah, sa Region 1. Okay, good. Eh, paano yun eh? Sinabi ko naman po na nag-check up na po siya. Oo. Sa mental. Oh, tapos, ano nangyari? Wala po, kinausap lang kasi may check up naman na pala. Oh. Kaya, yun pa rin po. Ano sabi nila sa iyo? Yun nga po, papacheck up ulit daw. Kukunin nila dito? Hindi po, dinaanan po kami ni kapitan namin. Kanina umaga? Opo, Ah, kinuha kayo ni Kapi? Umaga. Oo, Umaga, tapos? umaga. Tapos, dun po sa may dagupan, Oo. Region 1. Parang wala din po. Mm. Tinanong lang din po. Ganun. Kasi sinabi ko, nag-check up na po siya sa Mandaluyong. Sabi Oo. po. Oo, Yun may- naman po kasi ang totoo, di ba? May buwanan ng... Pinakita ko yung card niya. Mm. Parang wala naman na silang parang tinignan lang din. Ano oras kayo umalis dito? Alas 6 alban. Alas 6 na umaga. Okay. At least so may gamot na, ibig sabihin. Wala naman pong binigay kasi Akala ko chinek up doon. check. Tinanong lang mga ilang bagay, mga bagay-bagay. Mm. Tapos sinabi ko rin po na may kamot po siya. Nandun po kay Daddy Frankie. Ihatid po ngayong araw na to. Oo. Pinaliwanag ko po na Oh. galing po sila kahapon dun sa bahay. Mm. Kasi magpapagawa po ng bahay niya. Nung pauwi na po, ayaw na pong umuwi. Kaya sabi po ni Daddy Frankie, kinabukasan po ihatid niya yung gamot din. Mm-mm. Ito po. Kasi yun naman po talaga. Ilan nagkipag-usap sa'yo? Yung mga DSWD Malasiki po. Mm. Tapos Ilan sila? 3 po. Okay. Isang lalaki, isa lang. Ay, bali, 4. After kang kausapin, saka pina-check up. Dinala sa Hindi ano? po, matagal po kami naghintay. Saan? Doon po sa ospital. Kaya pulang-pulang mata mo. Kung nga pong sakit ng ulo ko. Okay lang, at least Pero, chinek up, pero wala namang gamot. Paano yun? Kasi inano na rin po yung gamot na sinabi ko. Oh. Doon na rin sila nagbase na meron na palang gamot. Mm. Dapat binigyan ka na lang ng gamot. Sabi na kung ipa-check up do ay bibigayin ng reseta ulit, magpapanibago na naman. Oo, sinabi mo. Po namin Oo. na usapan namin ni Daddy Frankie, pagkatapos ng paggawa ng bahay, Dito na. i-surrender niya po. Oo. Yun naman po ang sana. Ang iniiling lang namin, bigla-bigla naman pong DSWD na. Kailangan daw talaga sumunod sa batas kasi wala daw po kayong lisensya. Wala kayong pan na magkupaw. Mm. Sabi ko nga, yun po ang tao na inuwi po ni Daddy Frankie, pinaliguan, inalagaan, pinakain. Huwag nyo na sana pakialaman, yun na lang nakalat-kalat din sa lansangan, napulutin nyo. Sinabi mo yon. Tapos, ang sama ng mata akin. Ha? Masama yung kan sa akin. Tingin. Masama yung tingin sa'yo. Tama naman yung sinabi mo eh. Pero, wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanila. Nasa batas sila, nasa gobyerno sila. Ang sabi ko po, Oh. mahirap pong magkaroon ng kapamilyang ganyan na may sakit. Oo. Kung gusto ko lang po yung makaunawa sa kalagayan namin. Oo. Kaya nga. Hirap po ng Kasi kalagayan. isipin mo, Nanay Ansing, 20 years nandyan, imposibleng hindi alam ng barangay. So, ano ang pinakahuling habilin nila sa iyo? Na si kuya ko dito na mag-i-stay. Oh, Pag tapos? may kailangan, pwedeng lumapit sa kanila. Ganun. Oo. At least, yan na yung sinabi nila, no? Sana hindi na ako masisi. Kasi kinuha na nila. Pero yung sinabi ko sa'yo, Nanay Ansing, huwag kang mag-alala.
regarding sa bahay, tatapusin ko yan. Salamat po kung Kahit anong mangyari, tatapusin ni Daddy Frankie yung bahay. Ano't anong mangyari, yung pagtulong na nasimulan ni Daddy Frankie, tuloy pa rin. Gagawin ko yung hanggat aking makakaya. Pasensya ka na, Nanay Ansing, kung napagod ka, hindi ako ang may gusto nun. Sila yun. Nagulat nga ako kasi kanina pa kami nandito. Tapos nadatnan namin si Kuya JJ, sabi niya, wala sila. Kinuha ng patrol. Oh. Sabi ko, sino patrol? Hindi ko nga rin po alam, saan po tayo pumunta? Basta sabi po ni Kapitan, may inuto siyang tanod. Punta daw kayo ng Dagupan bukas, daanan ka, alas 5, alas 4 pa lang, gising na ako. Kaya pagod ako na. Okay. At least okay na. Kailan kayo babalik ulit? Susunduin ka ulit? Hindi, sinabi ko naman po, paano po tinulungan kami ulit ni Daddy Frankie na doon pag nagpa-check up siya. Maganda kung gano'n, pero kung ano man ang kailangan mo, nakapagod. No? Nakapagod po ang biyak. Pagod. Kumain ka naman na? Okay, very good. Si Kuya Oliver, nasaan na? Napagod din siya. Ha? Oo po na. Kumusta ang magdamag niya? Sabagay, hindi mo pa Wala po siyang gamot. Ha? Wala po siyang gamot sa gabi. Oo. Paano? Naririnig ko, sasalita siya. Oh, dapat kasi, pina-check up nyo, nag-request ka na ng gamot sa kanila. Sabi naman po ng doktora, magpapanibago na nga naman na. Kahit nga, at least nandoon na, nag-check up na, at least nabigay ng gamot. Ano palang ginawa ninyo doon? Hindi naman pala binigyan ng gamot. Di ba? So, nagpagod ka lang. Nag-usap lang po. Ha? Nag-usap-usap po. Sino na masahe? Di, may service sila eh. Ha? Yun pong binigay yung 5,000, pinamasahe ko po yung 2,000. Saan? Sa patrol po. Binigay ko sa'yo yung 5,000 allowance. Bakit na masahe ka sa Kumain patrol? pa kami sa Jollibee. Ikaw ang gumastos. Hindi naman, sila po yung nag-order. Sila nag-order tapos? Sayang. Yan ang sinasabi ko. Diba? Ikaw din pala ang pinagastos. Akala ko, sinundo ka nila rito para ikaw ang akala ko sinundo ka nito to para sabi mo, ipa-check. Ako lang, naano lang ako, Nanay Ansing, siyempre, binigay ko yun, pera ni Kuya Oliver, pang pagkain na lang niya sana rito. Alam mo naman malakas kumain yan. Diba? Tapos napunta pa sa ganun lang. Sa susunod, huwag ka nang sasama kasi alam mo na mangyayari, ikaw pa rin ang gagastos. Alas 5 sila umalis dito, tapos hanggang ngayon lang nakarating. Buti na lang kamo, kasi nag-aalala talaga ako, Nanay Ansing. Hindi ko alam kung anong usapan or ano nangyari kasi yung gamot nasa amin pa. Kaya sabi ko, alis na sana. Sabi ko, hindi, maghintay tayo. Naghintay kami kahit mga 2 oras. Kaya ito, ibibigay ko na to, Nanay Ansing. Total, yan na yung gusto ng ating ito na yung mga papel ng kapatid mo. Ito na yung mga resibo, ay resita. Sana maintindihan mo. Tapos ito yung gamot niya. No? Before sleeping lang yan bago matulog. Ayaw ko na ipakita dyan kasi bawal nga daw yan. No? Mamaya ituturo ko sa'yo pag wala na. Sige po, alam ko na po. Ito bago matulog po. Opo, alam mo na. Okay, bago matulog. Mababasa mo naman dyan. Para hindi na kita maabala masyado. Magpahinga ka. Sige, babalik na lang kami dito sunod na araw. After Mother's Day, kasi Mother's Day sa linggo. Baka Monday. Kasi simulan na natin yan. Salamat. Ano sabi nila nung sinabi mong paggagawan ko na ng bahay? Natuwa po sila. Daddy Frankie. Sinabi mo rin na pag natapos yung bahay, is yun ang talagang i-turn over na si Kuya Oliver. Hindi po, sinabi po naman po talaga. Yan po, ang usapan po namin sa Daddy Frankie. Kahit man lang matapos yung bahay, alam po namin na hindi siya forever kay Daddy Frankie. Ang kwan namin usapan, paggawan muna ng bahay sa kanya, ibibigay sa amin yung kapatid namin. Ano po ang minamadali naman po yung pag-ano. Pero okay na rin po. Sige, ganun talaga. Mas maganda para wala ng problema. Gawin lang natin yung kaya natin, Nanay Ansing. Total, kapatid mo naman yan. Para wala ng gulo, no? Sunod lang tayo. Pero huwag kang mag-alala, gaya na aking sinabi, tatapusin ko yung bahay na yan. Salamat po kung ganun. Opo, walang problema yan. No? Kasi, di ba, may pera naman siya sa akin. Kaya, yan. Nabawasan lang ng 5,000 yung iniwan kong allowance. Kasi ipapakita ko kung saan natin ginagastos. Dalawa kayo makakakita, dalawa kayo ni Kuya Rizky. Kasi ang mag-handle ng resibo ng bahay na to, ako magkukuman, mag-handle na resibo si Rizky, tsaka ikaw, makikita mo.
No? Lahat ng gagastusin natin dyan. To be transparent, mga kababayan, lalo na't ganito, napapasukan tayo ng ibang company, ayaw kong magkaroon ng problema sa akin or masisi ako, isasama ko si Nanay Ansing kasi yung pera na yon is hindi rin para sa akin, kumbaga para kay Kuya Oliver galing sa ating mga sponsor. Ibinigay nila pagmamahal. No? Mga kababayan, lilinawin ko lang, yung pera na yon hindi ko po yun hiningi. Kusang ibinigay ng mga taong nakapanood kay Kuya Oliver dahil sa kagustuhan po nila na matulungan si Kuya Oliver. Wala pong hingi na nangyayari. Kumbaga kusang ibinibigay po nila yan. No? Okay? Nanay Ansing, bahala ka na para makapagpahinga ka. Alam kong pagod na pagod ka. So yun mga kababayan, mga kabarangay, hanggang dito na lamang muna. Abangan nyo pa yung susunod na mangyayari. Lalong-lalo na po dito sa pabahay natin. Loobin ng Panginoon mga kababayan na maging maayos, maging okay ang lahat. Samahan nyo po kami, ipag-pray nyo po na mapagtagumpayan, maging matibay pa tayo sa lahat ng pagsubok. Sana ganun din si Kuya Oliver. Tuloy-tuloy ang paggaling niya. No? Dahil ganito, pina-check up, papa-check up. So, mabilis gumaling yan, Nanay Ansing. Nakakatawa nga po yung sagot niya kahapon. Sabi ko po sa kanya. Nagkikwentuhan kami dito. Oh. Nagtatawa na kami. Sabi po, ay walang makain dito. Sabi ko, magugutom ka. Sabi niya, kung anong kakain nyo, di kakain din ako. Sabi ko. Alam na po niya. Oo. Sabi niya. Ano lang naman siya, okay na yung mga sagot niya. Kaya lang, siyempre, nagde-develop pa lang. Ang problema ko lang, Daddy Frank, gala. Gala-gala. Minsan, abul-abulin ko na kung saan pupunta.